Isa na namang loan app. I think bago to kasi bago ko lang siya nakita sa Google Play Store. Yung pangalan niya ay si MF Cash. So, huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo ng video na to guys because dito sa channel ko, sinisilip ko po yung iba't ibang mga loan app para sa inyo so you don't have to. At the end of this video, kung gusto nyo pa rin magpatuloy after the many revelations, charot! Na i-share ko sa inyo, nasa inyo na yan ha. Basta alam nyo kung anong meron. Download ko po yung loan app na to na si MF Cash from Google Play Store. Aba yung kanyang mga promises. Oy, under po siya kay Microdot Lending Corporation. So, I went to SEC, chinek ko si Microdot, it's listed there. Yun nga lang, si MF Cash, hindi po siya kasama sa mga platforms registered under Microdot Lending dun sa SEC. Kaya nga guys, dapat nanonood muna kayo ng review para mas maingat kayo, diba? So, ayun sabi niya na easy, fast, and secure loan daw. And then, quick review. Pero that, I agree. It was easy to use, malaking amount daw, multiple quota available, super convenient repayment. After ko din-download yung loan app, syempre sisilipin muna natin yung privacy agreement. Pero you don't have to do that anymore kasi ito na po siya. And alam ko na marami sa atin, I'm also guilty, na hindi na yan binabasa. So, I noted a few things para sa inyo guys that this loan app, it cares about the SMS that you receive. Allow MF Cash to obtain SMS permission to collect your SMS, address of senders, and description of the message to build your social and financial profile. Iba siya. Call logs daw when you use the voice text message function. And then, syempre, magko-collect siya ng phone number, camera, we're familiar with that, and calendar, and your app installation list. Ayun ha, at least alam nyo na. And then, read your SMS and call log. Oy, bongga siya, grabe siya. Ayan, so dapat guys, tinitingnan natin yung mga ito bago tayo pindot ng pindot. So, dahil sinubukan ko to para sa inyo, pinag-click ako ng confirm. Nag-allow ako ng mga permissions na yan, nagbigay ako ng phone number, nag-OTP, at nung nakapasok na ako sa dashboard niya, sabi niya, enjoy ultra-low daily interest as low as 0.02%. Submit your personal information and get your quota. And then click apply kung gusto mo magpatuloy and hihingin niya yung mga residence, your address, education level, marital status, number of children, living conditions kung rented mo or sa'yo ba yung bahay mo. So, it doesn't matter kahit nasabihin mong staff, kahit nasabihin mong unemployed ka, kahit nasabihin mong student ka, kailangan mo pa rin mag-provide kung how long you've been working there. And kung magkano yung monthly salary mo or income. And then, magbibigay ka po ng contacts. And magbibigay ka rin ng email address. And click continue if you want to move on with the application. And then, hingi po siya ng mga ilan ba yung overdue mo, maximum, total borrowing in the past month, number of loans. Nakakaloka siya guys kasi ang hirap po makalusot sa part na to. Palagi siyang nag-i-error. So what I would do is gina-close ko muna kasi pagbukas mo ng app, napupunta naman siya where you left off. So, ayan no, sabi niya, please choose, is it overdue in the past? Kahit na sinagot mo, may lumalabas na ganyan. Parang sira-sira yung app. So, ini-exit ko lang, tapos binabalikan ko, tapos naglalagay ako ng answer at nakakapagpatuloy naman. Dito na tayo sa IDs, yung matinatanggap niya are UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, and Health Card. So, pipicturean mo yan. Dapat i-allow mo siya sa camera, permission sa camera mo. And palagi siyang nasasabi, verification fail, ganun like I said, parang sira-sira yung app, hindi siya smooth. Nakalusot din ako after so many tries at pagkatapos mo mag-picture ng ID mo guys, alam mo, nakaka-capture niya na yung information. So, ang galing ng AI niya. Verification fail, please try again. So, ilang beses ako ng picture. Buti naman parang wala siyang limit sa number of tries. So, pagkatapos, finally, siguro after 3 times, kung kinlose ko yung app, tapos picture ulit ako, nakalusot din. Pag-click ko, after nun, naghingi po siya ng bank information. So, binigay ko yung e-wallet ko. Mabas to. Ayan. At least, dito, pag napunta kayo sa part na to, at kinlik nyo yung apply, then lalabas po yung offer niya. So, hindi po siya automatic send at mabibigla ka na lang na may pumasok. Kasi ito, bibigyan ka niya ng chance na ma-review mo yung loan offer niya, kung tatanggapin mo ba o hindi. Loan amount daw is 11,000. Yung marireceive mo daw is 10,999. Parang 9 pesos lang daw yung processing fee mo, yung service fee. O, kakaloka siya. Interest, 1,584. Date of application, September 3. Due date mo daw is March 2, 2025. Kasi pinapalabas niyang 180 days. Pero, pag submit mo, ayan, your application is being submitted.
Huwag kayong umasa guys na almost buo siyang matatanggap kasi ang dami pong nagrereklamo dun sa comment section na pinapaasa ka lang niya sa malaking amount pero yung pala sa final assessment, say for example, nag-offer siya ng 10,000, yung final pala is 3,000 lang. Pero may kaltas. So, hindi totoo na maliit lang yung kinakaltas. So, imagine sa 3,000, yung kinaltas niya is almost 800, kaya yung natatanggap is 2,242. So, how much more kung talagang in-approve ka niya sa 10,000? So, dapat mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng mga loan apps. Parang hindi siya maganda. Ang dami nagsasabi ng something like scam, misleading, it will show you high credit limit. O, yung sa akin, 11, di ba? But when it's processing, in the end, it will force you into the basic minimal amount. Masusurpresa ka na in-approve ka pa niya sa mababang amount, may kaltas pa. Yun yung mga sinasabi ng tao. So, agents are rude, isa na doon, parang red flag na yan. They do not honor what you request. Kasi yung final assessment, maliit lang, at may kaltas, which is ibang-iba sa magiging expectation mo pag nakita mo yung offer. Kasi parang almost dun sa 11,000, para wala siyang ibabawas, di ba? Pero yung pala, pagkahuli, pag na-approve ka na sa ganitong amount, kakaltas pala siya. So, hindi siya fully transparent. So, wag naman sana yung ganon. Basahin po yung mga comment ng mga nagbigay ng 1 star. For me, X na yung loan app na to. Ayoko sa ganito klaseng loan app na parang masisintak ka or maninervyos ka the moment na na-approve ka nga niya. Kasi iba siya kaysa sa pinakita niyang breakdown. Nakakatakot yung mga ganyan, guys. So, as mentioned, or as I always say, so many times na, reality-wise, hindi ko naman talaga kayo mapipigilan kung gusto nyo talagang umutang because utang is a part of life, utang is life, halos lahat naman may utang. Pero, yung importante lang is, pinipili natin kung saan tayo umuutang. Nagiging careful tayo sa kung saan natin sinasubmit yung ating personal information. Kaya sinusubukan nyo yung mga loan apps para hindi nyo muna siya i-try. And I hope na appreciate nyo yung video na to guys. Leave it a like. It will help this video reach more people para yung mga taong na magbabalak palang mag-download ng loan app na to magkaroon ng tamang idea kung ano bang meron sa loan app na to para hindi naman sila in the blind. And kung hindi pa kayo subscribe kayo sa channel na to para nanonotify kayo kung sakali mag-vlog na ako ng loan app na hindi kasing tsaka ng loan app na to or yung mga loan app na okay, di ba? That's all for today's video. Kung meron kayong gustong pasilip, let me know in the comment section below. And pasensya na sa mga nagre-request na magpa-shoutout. Hindi ko napapansin. Ang dami-dami nyo guys. But I really try my best to catch up with everyone. Pero mahina po ang kalaban. Until then, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!